Dear Kuya Rex, ako nga pala si Jason, 19 years old, isang college student sa isang kilalang universidad dito sa Quezon City. At kung tatanungin mo ako kung paano ko ilalarawan ang sarili ko, siguro masasabi kong ako yung tipong what you see is what you get. Moreno, may taas na 5'7", at masasabi kong nasa average lang ang pangangatawan ko. Dati kasi, adik ako sa gym. Yung tipong hindi makukumpleto ang araw ko noon kapag hindi ako nakapagbubuhat. Pero simula nang naging hectic ang thesis at academics ko, medyo napabayaan ko na. Pero okay lang. Sabi nga ng mga kaibigan ko, mas huggable na daw ako ngayon. Masarap daw akong yakapin. At sa totoo lang, mas komportable na ako sa sarili kong balat ngayon kaysa noon. Sa panahon ngayon, Grab na lang talaga ang savior ng mga estudyanteng tulad ko. Lalo na dito sa Metro Manila na parang digmaan ang pagkukommute. Mas safe, mas presko, at higit sa lahat, iwas haggard. Bilang isang platinum member na sa kakabook ng Grab, sari-sari na ang mga driver na nasasakyan ko. May mga driver na parang lolo mo na kung magpayo. May mga driver na akala mo ay nasa talk show dahil sa daldal. Meron din namang mga tahimik lang na parang may sariling mundo. Pero ang kwentong ibabahagi ko sa iyo ngayon ay tungkol sa isang Grab driver na hinding-hindi ko malilimutan. Ito yung biyahe na binago ang pananaw ko sa mga random encounters. Lunes noong madaling araw, katatapos lang ng finals week namin. Kaya nagkayayaan ang barkada na mag-unwind. Alam mo naman sa college, work hard, party harder. Yan ang motto. Pumunta kami sa isang bar sa may timog para mag-chill. Kwentuhan, tawanan, at syempre, hindi mamawala ang inuman. Pampawala lang ng stress at pagod sa utak. Inabot kami ng 2:00 ng madaling araw. Halos kami lang ang tao sa bar at nagsisimula na ring magligpit ang mga staff. Dahil ako lang ang nakatira malapit sa school at sa area, ang iba kong barkada may mga sundo o kaya naman nag-carpool. Naiwan ako mag-isa at naghihintay ng booking ko. Medyo may tama na nga ako noon. Yung tipong tipsy lang. Kaya pa namang maglakad ng tuwid. Pero medyo mabigat na ang talukap ng mga mata at mapula na ang pisngi ko. Pagbukas ko sa Grab app, medyo nahirapan pa akong makahanap. Siguro dahil alanganing oras na. Ilang minuto rin akong nag-antay. Hanggang sa wakas, may tumanggap ng booking ko. Napatingin ako sa profile ng driver. Arkin. Ang ganda ng pangalan. Pero nung tingnan ko ang rating niya, napakunot noo ako. 3.5 stars. Sobrang baba pa nun para sa Grab standards. Usually kasi, nasa 4.8 to 5 stars ang mga nasasakyan ko. Kapag ganito kababa, ibig sabihin, may history ito ng pagiging masungit.
mabaho ang kotse, o kaya naman reckless ang driver. Kinabahan ako ng slight. Ika-cancel ko sana. Pero nisip ko na sobrang antok na ako at gustong gusto ko na talagang umuwi nung mga oras na yon. Bahala na, sabi ko sa sarili ko. Pero nung niload ng app ang picture niya, nawala ang kaba ko at napalitan ng curiosity. Hindi siya yung ine-expect ko na mukhang terror. Sa maliit na circle photo sa app, mukha siyang bata. Siguro nasa early 20s lang. Mga 23 or 24 years old. Clean cut ang buhok, makapal ang kilay, at kahit sa picture lang, kitang-kita mo na ang gwapo niya. Mukha siyang varsity player sa university o kaya naman ay young professional na nagtatrabaho sa BGC. Wala pang 5 minuto, dumating na ang sasakyan. Isang itim na Vios. Makintab at mukhang alaga. Nang huminto ito sa tapat ko, imbes na sa backseat ako sumakay, gaya ng nakasanayan, binuksan ko ang pinto sa front seat. Ewan ko ba? Siguro dala ng alak o siguro dahil na curious talaga ako sa itsura niya. Gusto ko siyang makita ng malapitan. Pagkaupo ko, agad kong naamoy ang scent ng sasakyan. Hindi siya yung typical na amoy pine tree na masakit sa ilong. Amoy black water o mamahaling pandalaking pabango sa loob. Malamig ang aircon at tumutugtog ng mahina ang isang R&B songs sa radio. Good evening, boss. Bati ko habang nagsiseatbelt. Lumingon siya sa akin at shit, mas guwapo siya sa personal. Maputi, makinis ang mukha at may matangos na ilong. Nakasuot lang siya ng simpleng white t-shirt na hapit sa katawan. Kaya bakat ang hubog ng chest at biceps niya. Naka-jogging pants siya at sneakers. Mukhang fresh na fresh kahit madaling araw na. Good morning na sir, sagot niya habang tinitingnan ako saglit bago tumingin sa kalsada at nagmaneho. Mukhang galing tayo sa happy-happy ah. Napangiti ako. Ang ganda ng boses niya. Hindi malalim, pero may bedroom voice. Yung parang ang sarap pakinggan bago matulog. Oo nga, stress drillon ang school. Kaya nag-inom na lang kami konti, sagot ko. Buti nga, nakuha mo agad ang booking ko eh. Kanina pa ako naghihintay. Napansin kong parang nag-aaninlangan siyang sumagot. Parang may iniisip. Oo, medyo maaga kasi akong lumabas ngayon. Bawi lang. Doon ko naisipang itanong yung tungkol sa rating niya. Usually, hindi ko to ginagawa. Pero dahil nga liquid courage ang dala ng alak, naging matapang ako. Pansin ko, Kuya Arkin, bakit 3.5 ang ratings mo? Bago ka lang ba? Tanong ko. Huwag kang mag-alala. Di ako judgmental. Sadyang curious lang talaga ako. Bumuntong hininga siya. Nakita ko ang paghigpit ng hawak niya sa manibela. Oo sir, magto 2 weeks pa lang ako. Pag-amin niya. Tumingin siya sa akin saglit at ngumiti ng mapait. Sa totoo lang, bad trip kasi ako ng first week ko. Ang dami-dami kong canceled bookings at nasusungitan ko yung mga pasahero. Bakit naman? Anyari? Usisa ko. Break up? Tinipid niyang sagot.
Kakahiwalay lang namin ng girlfriend ko nung nakaraan. 5 years kami. Tapos nalaman ko lang na ipinagpalit niya ako sa workmate niya. Sobrang sakit. Kaya ayun, nadala ko sa trabaho ko. Nadala ko sa trabaho ko yung init ng ulo ko. Na-report ako ng ilang beses. Natahimik ako noong mga panahong iyon. Grabe. Same age bracket lang kami. Halos. Pero ang bigat ng pinagdadaanan niya. Tiningnan ko siya habang nagda-drive. Sayang. Naisip ko. Ang gwapo. Ang bango. May trabaho. Pero nagawa pang lokohin. Grabe naman yun. Sabi ko na may halong simpatya. Pero alam mo Arkin, sa itsura mong yan, ikaw pa ang niloloko. Sayang naman ang kagwapuhan mo o magmumukmok ka lang. Napatingin siya bigla sa akin. Medyo gulat sa sinabi ko. Parang hindi siya sanay na may pumupuri sa kanya ng ganun kadiretsahan. Bolero ka naman sir. Natatawa niyang sabi. Pero nakita ko ang pamumula ng tenga niya. Hindi nagsasabi lang ako ng totoo. Hirit ko pa. Sabay sandal ng maayos sa upuan at humarap sa kanya. Kung ako jowa mo, hindi na kita papakawalan. Araw-araw kitang aalagaan. Medyo natigilan siya. Yung ngiti niya, naging kakaiba. Hindi pilit. Naging mapaglaro. Talaga ba sir? Sagot niya. Sabay tingin sa akin mula ulo hanggang paa. Yung tingin na parang sinusuri niya ako. Baka naman ikaw yung mabilis magsawa. Ako? Loyal ako boss. Sagot ko ng mabilis. At saka, pag nakuha ko yung gusto ko, pinapahalagahan ko yun. Nagkatinginan kami. Ilang segundo rin yun. Yung kalsada ay walang laman. Tahimik ang gabi. Tanging ang tunog lang ng makina at ang kanta ni Daniel Caesar sa radyo ang naririnig. Get You pa yung tugtog. Ramdam na ramdam ko yung tensyon sa loob ng kotse. Yung hangin, biglang uminit. Alam mo sir, panimula niya, sabay iling. Hindi naman ako ganito. Pero mukhang iba ang swerte ko ngayong gabi Sabi niya. Nagtaka ako. Anong ibig mong sabihin? Imbes na sumagot, biniglaan niya ang takbo ng kotse. Nasa may bandang scout area na kami noon. Imbes na dumiretso sa main road pauwi sa kondo ko, lumiko siya sa isang madilim at tahimik na street. Puro mga puno ng balete at matataas na bakod ng mga lumang bahay ang nandoon. Walang ibang sasakyan. Walang tao. Kinabahan ako ng konti. Uy, boss. Teka lang. Iba yata tong daan. Pinatay niya agad ang headlight. Huminto kami sa gilid. Sa ilalim ng isang malaking puno na tumakip sa ilaw ng poste. Shortcut lang to sir. Sabi niya. Pero hindi siya tumingin sa akin. Kinuha niya ang phone niya na nakakabit sa dashboard at pinindot ang go offline button ng Grab app. Ka-listener, maraming salamat sa pakikinig. Pwede ba akong makahingi ng kahit 2 segundo? Paki-click ang subscribe button, paki-like ang video na ito, tapos i-comment kung taga saan ka
para may mai-shoutout ako sa susunod nating kwento. Maraming salamat! Napalunok ako. Alam ko nang ibig sabihin nito. Nawala ang kaba ko at napalitan ng excitement dahil hindi ko maipaliwanag. Humarap siya sa akin at sa dilim ng sasakyan, kitang-kita ko ang kislap ng mga mata niya. "Sorry sir," bulong niya. Ang boses niya ay mababa. Mas paos. "Masyado ka kasing tempting. Kanina ka pa pagsakay mo. Yung amoy mo, yung tingin mo, nawawala ako sa focus mag-drive. Hindi ako nakakibo. Para akong naestatwa sa kinauupuan ko. Ang puso ko parang sasabog na sa bilis ng tibok." Dahan-dahan niyang inalis ang seatbelt niya. Inaris rin niya sa akin. Ang lapit na ng mukha namin sa isa't isa. Naamoy ko yung mighty breath niya na humahalo sa amoy ng pabango niya. "Okay lang ba?" tanong niya. Naghihingi ng permiso. Very gentleman pa rin. Kahit umaapaw ang pagnanasa sa mga mata. Tumango ako. Wala nang ibang salita. Hinawakan niya ang hita ko. Mainit ang mga palad niya. Haplos na madilim pero maingat. Mula tuhod, paakyat ng dahan-dahan hanggang sa napapikit na lang ako sa sarap ng pakiramdam ko. Ibang-ibang ito sa mga nakarelasyon ko noon. Si Arkin, kahit mukhang bad boy dahil sa rating niya, pero sobrang gentle naman pala kumilos. Nang maglapat ng mga labi namin, parang may kuryenteng dumaloy sa buong katawan ko. Gutom na gutom ang halik niya. Halik ng isang taong uhaw sa atensyon at pagmamahal. Halik ng isang taong gustong makalimot sa sakit ng nakaraan. Gumanti na lang ako. Gumanti ako ng halik. Masidhi at mapusok. Sa loob ng masikip na sasakyan, sa gitna ng tahimik na gabi ng Quezon City, tila kami lang ang dalawa. Tilang kami lang dalawa ang tao sa mundo. Ang bawat haplos, bawat ungol na pinipigil namin para hindi marinig sa labas. Lahat iyon nagdadagdag sa init ng tagpo. Hinubad niya ang t-shirt niya at doon ko na nakita ng malapitan ang katawan niyang kanina ko pa pinagpapantasyahan. Hindi nga ako nagkamali. Fit na fit siya. Ang kinis ng balat. Ginawa namin ang lahat ng pwedeng gawin sa limitadong espasyo. Wala nang hiya-hiyaan. Walang inhibitions. Pareho kaming bata. Parehong naghahanap ng init. Parehong broken sa sarili. Sa sarili naming paraan. Siya sa ex niya. Ako sa stress ng buhay estudyante. Naging sandalan namin ang isa't isa sa mga sandaling iyon. Tumagal din kami ng halos 1 oras doon. Hindi ko natuloy na malayan ang oras. Basta ang alam ko, ayaw ko nang matapos. Gusto ko na lang manatili sa yakap ng isang stranger na biglaang naging intimate na partner ko. Nang matapos kami pareho, hingal na hingal kami. Nakasandal ako sa balikat niya habang inaayos niya ang sarili niya. Ang tahimik ulit ng paligid. Pero hindi ito awkward. Ito yung katahimikan ng contentment. "Grabe ka, Jason," banggit niya.
Nalaman niya ang pangalan ko sa app. Inakbayan niya ako at hinalikan sa noo. Hindi ko ito inexpect. Ako rin naman, Arkin. Sagot ko habang inaayos ang damit ko. Sabi ko sa iyo loyal ako. Ginalingan ko ba? Tumawa siya ng mahina. Yung tawag galing sa loob, sobra. Nakakalimutan ko nga yung pangalan ng ex ko Nagtawanan na lang kami pareho. Pinaandar niya yung kotse ulit at binuhay ang Grab app para lang makita ang mapa kahit naka-offline na siya. Hinatid niya ako hanggang sa labi ng kondo ko at bago ako bumaba, hinawakan niya ulit ang kamay ko. Sana mataas na ang rating ko sa iyo, sir, ha? Nakangiti niyang biro pero may lungkot sa mata na parang ayaw niya pa akong pababain. 5 stars? Kulang pa yan, sagot ko. Kung pwedeng, 10 stars na lang. Ibibigay ko lahat. Salamat sa ride at sa extra service. Kinuha niya ang phone niya at inabot sa akin. Type mo number ko. Alam ko busy ka sa school at busy rin ako sa paghahanap buhay. Pero text mo ako kapag free ka. At free rin ako. Uulitin natin. At kung nasa school ka, kapag uuwi ka, i-message mo ako na maghahatid sa'yo. Tinype ko ang number ko at nag-miss call sa phone niya para ma-save niya rin ang akin. Sige, Arkin, ingat ka sa biyahe. Huwag kang magpaka-stress sa ex mo, ha? Nandito lang naman ako. Hindat ko sa kanya bago ako tuluyang lumabas ng kotse. Pinanood ko na lang ang paglayaw ng itim na Vios niya hanggang sa mawala na ito sa paningin ko. Pagpasok ko sa elevator, napahawak ako sa labi ko. Andun pa rin yung lasa ng halik niya. At sa hita ko, parang ramdam ko pa rin ang init ng palad niya. Hindi ko alam kung mauulit pa ba yun. Hindi ko alam kung magte-text ba talaga siya o dala lang yun ng sandaling aliw. Pero isa lang ang sigurado ako. Ibang-iba ang Grab experience ko na ito. Si Arkin, 24 anyos na broken-hearted driver na may mababang rating pero napakataas na performance. Siya ang Grab driver na hinding-hindi ko malilimutan. At umaasa ako na sana mag-cross ulit ang landas namin sa susunod na booking. Hanggang dito na lamang. Lubos na nagpapasalamat at gumagalang, Jason.